Napakarami pong issue sa bansa natin. Hindi ko alam kung ayaw na ninyong makinig sa mga balita. So napakaraming mga usap-usapan, mga opinion, mga sentimento. Sino ba talaga yung may kasalanan sa lahat ng ito? Sino ba dapat yung ma-impeach at mapatalsik sa pwesto? Sino ba dapat yung managot dun sa mga corruptions, mga scandals? Sino ba dapat yung maaresto at makulong? And so, daming iba-ibang storya yung narinig natin. So tayo, hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung totoo. Hindi rin tayo sigurado kung sino ba talaga yung nagsasabi sa kanila ng totoo. So, ang tendency ay mamimili na lang tayo kung ano yung gusto nating paniwalaan. So nakakalito tapos ang gulo-gulo. Alam ba ninyo kung sino ang may kasalanan? Gusto niyong sabihin ko sa inyo. So may kasalanan sa lahat ng ito ay ikaw. Lahat tayo. Yes, we are hearing a lot of stories, pero kapag pinag-aaralan natin yung kwento ng Biblia, so ito yung hindi tayo dapat malito. Ito yung dapat na pakinggan talaga natin. At ito yung nagsasabi sa atin na lahat tayo ay makasalanan. Romans chapter 3, verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Wala ni isa man sa atin yung nakapasa. Wala ni isa man sa atin yung nakaabot sa perfect righteousness na standard ng Diyos. So lahat sa atin ay bagsak. Hindi lang tayo dapat mapatalisik sa pwesto. Hindi lang tayo dapat maaresto at makulong. Yung parusa na nararapat sa atin ay walang iba kundi kamatayan. Di ba sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Wala tayong excuse. Wala tayong palusot. Kaya I'm not saying na wag nating pag-usapan kung sino ba talaga yung mga may kasalanan sa gobyerno. But I think yung mga usapin na yon ay far easier for us to talk about. Mas mahirap pag-usapan kapag kasalanan natin yung pag-uusapan. Wala tayong excuse. Wala tayong may tatago. Wala tayong pwedeng palusot. Wala tayong pwedeng sising iba. Hindi tayo makakatakas sa Diyos. Ito yung nakita natin sa story ng Genesis 3 na sinimulan natin pag-aralan last Sunday. Si Eva ay natukso ng ahas at sumuway siya sa malinaw na utos ng Diyos na pinagbabawal niyang kainin yung prutas ng tree of the knowledge of good and evil. Yes, tinukso siya ng ahas, pero alam din niya kung ano yung pinagbabawal ng Diyos. Alam niya na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan na gagawin niya. Pero ginawa pa rin niya. Binigay niya yung asawa niya at kumain din si Adan na kasama niya during that time. So nagkasala si Eva? Yes. Nagkasala si Adan? Yes. Wala silang may tatago sa Diyos. Lahat ng ebidensya ay lantad na against them. Although, tinangka nila syempre na magtago sa Diyos. Hindi rin pwedeng sisihin, hindi pwedeng ituro ni Adan at Eva yung iba para sisihin sa kasalanan ginawa nila, na yun nga yung ginawa nila. Na si Adan ay sinisi si Eva, at sinisi niya din yung Diyos na hindi naman dapat sisihin, at si Eva ay sinisi yung ahas. And sa kasalanan na ito o pagbagsak ng tao sa kasalanan, damay tayong lahat. Katulad ng sinabi ko last Sunday,
na yung Genesis 3 ay hindi lang kwento ng pagbagsak ng tao sa kasalanan or the fall. Na yes, yun yung story ng fall, pero hindi lang siya story na hawig sa storya ng buhay natin. Hindi lang ito istorya na pwedeng mag-illustrate or mag-explain sa mga kasalanan na nangyayari ngayon, sa kasamaan na nangyayari ngayon, sa mga hirap na dinaranas natin ngayon. Although, nag-explain yon kung bakit natin na-experience yung mga bagay na ito ngayon. Pero more than that, yung story ng Genesis 3 ay hindi lang ito kwento ni Adan at Eva. This is our story. This is your story. This is my story. E lahat tayo ay dito nanggaling. Yung kasalanan ni Adan ay kasalanan nating lahat. Yung consequences ng kasalanan nila na pag-uusapan natin ngayon ay damay tayong lahat. Pagdurusahan nating lahat yung consequences na yon. And not to shift blame. Dahil kasi kay Adan tsaka kay Eva yan . But to own up to our responsibility dahil tayo din ay nagkasala. Yes, pag-usapan natin paano tayo mag-respond kapag tayo ay nagkasala. Siyempre, mahalaga na aminin natin yung kasalanan natin. Na huwag tayong tumulad kina Adan at Eva. Mahalaga na hindi natin itago. Mahalaga na umingi tayo ng tawad sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. But that question is secondary. Yung pinakamahalagang question na dapat nating sagutin ay paano ba nag-respond ang Diyos sa kasalanan? Kasi kapag mali yung sagot natin doon sa question na yon na paano nag-respond ang Diyos sa kasalanan, magiging mali rin yung pag-respond natin sa kasalanan. And if we will ask yung question na ang Diyos ba ay Diyos ng katarungan? Ang Diyos ba ay dahil siya'y banal ay hindi niya palalampasin yung kasalanan at paparusahan niya? Ano yung sagot? Yes. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Pero, ang Diyos ba ay Diyos ng kahabagan? Na meron siyang awa para patawarin yung mga makasalanan na lumalapit sa Kanya, na sa halip na tayo ay patawan ng parusa ng kamatayan, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Yes. So alam natin na yes yung sagot dun sa dalawang questions na yun. Pero merong dilema na kung ang Diyos ay Diyos ng katarungan at dapat niyang parusahan yung si Adan at si Eva na nagkasala at ang parusa ay kamatayan. And from that, sa mismong araw na yon, kapag sila ay pinatay ng Diyos, God is just. Pero paano na yung plano niya na magkaroon ng maraming tao sa buong mundo at mapuno ng mga tao na magdadala ng kanyang larawan? So, paano mangyayari yun? So, kung ang Diyos naman ay Diyos ng awa, tapos buburahin na niya yung kasalanan ng tao, hindi na parusahan yung tao sa kasalanan niya, tapos parang ka nagwawalis ng alikabok na ilalagay mo na lang sa ilalim ng basahan. Pwede bang gawin ng Diyos yun na hindi nababahiran yung kanyang kabanalan at hindi nalalapastangan yung kanyang hustisya? And also in terms of personal preferences, kapag kasalanan ng iba yung pag-uusapan, kapag nabalitaan natin yung mga kurakot sa gobyerno na hindi lang milyon-milyon yung ninanakaw, kundi bilyon-bilyon, di ba, we cry out of a sense of justice na ikulong yung mga kurakot. Ibalik yung death sentence at gawing liable yung mga kurakot. And tama naman, siyempre, alangan namang hindi natin pansinin yung mga kasalanan na nangyari sa government. It's just good to cry out for justice. Pero yung our brand of justice is selective justice at best. Bakit? Kapag sarili nating kasalanan yung pag-uusapan, meron ba tayong ganong pagsigaw na parusahan ninyo ang makasalanan? Kapag tayo yung makasalanan. Of course, we appeal for mercy. We appeal for second chance. Bigyan mo ako ng second chance. We appeal for understanding. Sana maintindihan mo yung kalagayan ko. We appeal for patience kapag tayo yung makasalanan. And do we have that heart na kapag yung ibang tao yung nagkasala sa atin, malaki yung nagawa nilang kasalanan,
Do we extend the same mercy and forgiveness and patience sa kanila na gusto natin na maging response ng Diyos sa atin? So the way we respond sa kasalanan is largely dependent sa pagkakilala natin sa Diyos. And so mayroong mga tao na nag-advocate, ito yung tinatawag na lumang heresy, na tinatawag na Marcionism, na yung Diyos ng Old Testament, si Yahweh, ay iba sa Diyos ng New Testament, ang Ama ng Panginoong Jesucristo. Na sinasabi nila na yung God of the Old Testament ay isang malupit na Diyos, a vindictive God, mabagsik kapag siya ay magalit. Pero yung Diyos ng New Testament ay mapagmahal, maawain, mahabagin. And that is a false dichotomy. Ang ginagawa nila ay hinahati nila o pinaghihiwala yung katangian ng Diyos na hindi naman dapat paghiwalayin. Na they're creating two gods out of one God. Pero sa pagsisimula natin ng Genesis 3, simula pa lang, na nagkasala yung tao, na gusto na ipakilala ng Diyos yung sarili niya na Yahweh Elohim. Hindi lang siya yung Yahweh, hindi lang siya yung Elohim o yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, banal, na lumikha sa atin. Siya din yung si Yahweh na siyang nakipagtipan sa mga tao para tayo ay iligtas. And nakita natin dito na sa Genesis 3 na nung nagkasala yung tao, kailangan humarap sila sa Diyos. Kailangan litisin yung kasalanan nila. Kailangan sumagot sila sa mga tanong ng Diyos. God demands accountability. Na hindi pwedeng palampasin lang ng Diyos yung ginawa nilang kasalanan. Yes. He also responds in mercy and patience and grace. Kasi hindi agad binagsak ng Diyos yung hatol niya na mamatay agad yung tao. Parehong Diyos pa rin yung makikita natin sa pagkapatuloy natin sa story mula verse 14 hanggang verse 24. He is both a God of justice and He is a God of mercy. And so mahati natin yung passage na ito sa dalawang bahagi. Yung verses 14 to 19 ay yung speech o yung pagsasalita ng Diyos tungkol sa paggawad ng kanyang hatol sa kanilang kasalanan. And then sa verses 20 to 24 ay yung acts o yung ginawa ng Diyos na pagpapatupad ng kanyang hatol sa mga makasalanan. And then mula simula, pansinin niyo we will reflect na kapag paghatol ng Diyos ang pag-uusapan, ang nakikita lang natin dito yung katarungan ng Diyos, yung parusa ng Diyos. Pero all throughout this passage, kitang-kita kung gaano kalaki yung habag ng Diyos sa mga makasalanan. So unahin muna natin yung verses 14 to 19. Ito yung pinoklama ng Diyos, ginawa ng Diyos yung kanyang hatol. Okay, wala nang mahabang proceedings para iharap nila yung ebidensya. Obvious na yung evidence. So ito na yung judgment ng Panginoon. Una sa ahas, and then sa babae, and then sa lalaki. So makita ninyo, magkakaiba yung hatol sa ahas, sa lalaki, sa babae. Kasi magkakaiba yung, pare-pareho sila nagkasala, pero magkakaiba yung uri or nature ng kanilang kasalanan. So yung unahin muna natin itong ahas. So yung unang hatol na iginawa ng Diyos ay sa ahas, sa verses 14 to 15. So sinabi ko kanina na ang Diyos ay Diyos ng katarungan at kahabagan, pero yung kahabagan ng Diyos ay applicable lang sa mga tao na nagkasala. Hindi kasama yung ahas. Hindi kasali si Satanas. Hindi kasali yung mga anghel na kasama ni Satanas na nagrebelde laban sa Diyos. Although we don't see yung story sa Genesis 3, pero sa ibang part ng scripture ay makita natin yun. Pero sa case ng mga fallen angels, ay walang mercy para sa kanila. Dahil sa kanilang katigasan ng pagrebelde laban sa Diyos, walang way for them to repent. Wala silang tigil sa pagkakasala laban sa Diyos. And so evident ito na, di ba kinausap ng Diyos,
si Eva, si Adan, pagkatapos ay si Eva, tapos hindi na tinanong ng Diyos ang ahas. Nung tinuro ni Eva yung ahas, na ito po kasi tinukso ko kaya kumain ako, hindi na tinanong ng Diyos yung ahas na ano ba yung ginawa mo. So diretso yung judgment sa kanya. Walang permission na ibinigay ang Diyos sa kanya na magsalita. He cannot appeal his case. So ang Diyos lang yung magsasalita sa eksenang ito. At kapag ang Diyos ang nagsalita, nagsabi na ito yung kanyang judgment, wala nang court of appeal pagkatapos ito. He is the supreme court of the universe. Sabi niya sa verse 14, at sabi sa story, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas. Kapag narinig ng mga Israelita yung salitang Yahweh, nagpapaalala ito ng puso ng Diyos na is faithful sa kanyang covenant sa kanila. Mayroong pag-asa na sa paghatol ng Diyos, mayroong pag-asa na may gagawin ng Diyos para iligtas yung mga makasalanan. Pero walang maaasahan yung ahas na redemption para sa kanya. Sabi ng Diyos, dahil sa ginawa mo. Ito yung kabayaran ng kasalanan mo. Dahil tinukso mo yung babae, dahil nagsalita ka ng kasinungalingan laban sa Diyos, dahil sa iyong pagpatay sa sangkatauhan. Ano sabi sa verse 14, ikaw lang ang susumpain sa lahat ng mga hayop, maamo man o mabangis, mula ngayon, ikaw ay gagapang, kakain ka ng alikabok habang buhay. Diba sa Genesis 1 and 2, narinig natin yung words of blessing ng Diyos. Bine-bless niya yung kanyang creation. Pero dito, for the first time, narinig natin yung sumpa o curse. Na wala siyang maranasang pagkapala galing sa Diyos. Ay ito yung sumpa na maranasan ng lahat ng sumusunod sa pamamaraan ng ahas. And walang point na pag-usapan dito yung sinasabi ng iba na kung ang parusa ng Diyos sa ahas ay simula noon ay gagapang siya, di yung ahas pala noon ay merong mga paa o na naglalakad. O kaya merong mga pakpak na siya ay na lumilipad. Okay, wag na ninyong imagine yung ahas na ganon. So we don't know. Ang point dito ay para ipakita sa atin na yung kalagayan ng ahas ngayon na gumagapang sa lupa at kumakain ng alikabok ay consequences ng kasalanan ni Satanas laban sa Diyos. Ang kasalanan niya ay panunukso kay Eva sa pagkain, ang parusa sa kanya, kakain siya ng alikabok sa lupa. Ang kasalanan niya ay itaas yung sarili niya na para bang kapantay o nakakahigit sa Diyos. Ang parusa sa kanya, na siya ay gumagapang sa lupa, and that signifies total humiliation. At makita din natin na walang magagawa yung ahas para magtagumpay laban sa Diyos. He will suffer total defeat. Makita natin sa verse 15. Ikaw at ang babae, aking pag-aawain, anak mo't anak niya, o sa Hebrew, seed, binhi. Ang binhi niya ay palagi kong paglalabanin. Dudurugin ng kanyang anak ang iyong ulo at ang sakong ng anak niya ay tutuklawin mo. So bahagi ng hatol ng Diyos ay yung perpetual conflict or war, hindi lang ng ahas ni Satanas laban sa Diyos, kundi maging laban sa mga tao na itinalaga ng Diyos na maging image bearers ng Diyos. Hindi lang ito pakikipaglaban ni Satanas laban sa babae, kundi ng anak ng ahas laban sa anak ng babae. So ibig sabihin, yung mga tao, so hindi lang ito mga demonyo, pati yung mga tao, na ang sinusunod na pamamaraan ay yung pamamaraan ng Diablo. Think of Cain versus Abel sa Genesis 4. Or si Pharaoh, king of Egypt, na umalipin sa mga Israelita. Yung Pharaoh noon ay merong corona tapos merong simbolo ng ahas sa kanyang corona. Pharaoh versus yung Israel. Or yung Babylon laban sa Judah. Or David versus Goliath. So, for thousands of years, nakikipagdigma ang anak ng ahas sa anak ng babae. And yung ultimate fulfillment ng conflict na ito ay nung harapin ni Satanas na ahas ang Panginoong Yesus. Siya yung isang tao
na anak ng babae na nakipaglaban sa kanya nung siya ay tinukso sa wilderness hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Akala ni Satanas sa oras na yon nagtagumpay siya laban sa babae. Akala niya nagtagumpay siya laban sa anak ng babae. Nasugatan niya yung sakong ni Kristo na sinasabi sa verse 15. Pero yung sugat na tinamo niya sa kanyang ulo, yung translation sa atin ay dinurog ni Kristo yung ulo ng ahas. Tinanggal yung kanyang kamandaga. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, binayaran niya yung kasalanan, tinanggal niya yung kamandaga ng ahas, yung kasalanan, yung kamatayan, and He achieved victory over the serpent. At yung muling pagkabuhay ni Jesus, yung pruweba nito. So, nakita ninyo na yung sa pagsalita ng Diyos ng paghatol sa ahas, ay nandun yung pag-asa ng plano ng pagliligtas ng Diyos na magkakaroon ng katuparan hundreds of years pagkatapos nun. Kaya tinatawag yung verse na ito na proto-evangelium or first gospel. Hindi mo kailangan maghintay sa New Testament para marinig mo yung gospel. Dito pa lang sa chapter 3, pagpasok pa lang ng kasalanan sa sangkatauhan, ay pumasok na yung mabuting balita ng Diyos. Of course, ngayon, sa experience natin, parang sa mga balita na nangyayari natin, teka lang, parang di naman, parang nagtatagumpay yung ahas sa kanyang kasamaan. Sa mga nangyayari sa paligid natin, sa nangyayari sa mundo natin. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, bilang na ang araw ng ahas. Minjablong ito, ang ahas, yung mandaraya, mamamatay tao. Sabi sa Revelation 20 verse 10, balang araw ay itatapon ng Diyos sa lake of fire, kasama ng mga tagasunod niya na paparusahan, and they will be tormented day and night forever and ever. Ito yung judgment ng Diyos sa kasalanan ng ahas. Pagkatapos ng sa ahas, ang sumunod naman hatol na ginawad ng Diyos ay ang sa babae. Sa lahat po ng mga babae, makinig po kayo sa hatol ng Diyos sa inyo. And dalawang bahaging ito. Yung isa ay may kinalaman sa panganganak. Yung isa ay may kinalaman sa relasyon sa pag-asawa. Two of a woman's greatest joys will be turned to her greatest sorrows as well. Verse 16, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Mga anak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. So mayroong painful consequences yung kasalanan ni Eva. May paghihirap. And so kapag narinig natin yan na yung pala yung judgment ng Panginoon na kapag ito pala yung nararanasan pala ng mga babae ngayon ay consequences ng kasalanan ni Eva. Pero don't miss yung evidences ng awa at habag ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos, sa oras na kinain nila, sa araw na kinain nila yung puno, yung prutas na pinagbabawal ng Diyos, ano sabi sa Genesis 2? You will surely die. Tapos sabi ng Diyos kay Eva sa verse 16, I will surely multiply your pain. Hindi pa siya mamamatay. Yes, mahirap yung magiging buhay niya, pero may buhay pa siya. Hindi ba yun mercy na galing sa Diyos? Yeah, magiging mahirap ang buhay ng babae, pero may buhay pa siya. And sinabi din dito na maghihirap ang babae sa paglilihi, pati sa panganganak. Of course, kaming mga lalaki, we cannot imagine yung difficulty na nararanasan ninyo kapag kayo ay nagbubuntis, kapag kayo ay nagle-labor sa panganganak. Pag magbabayad na siguro, tsaka namin mararamdaman. So mahirap yung panganganak. Mahirap din yung pagiging nanay. Yung pag-aalaga sa anak, pagkapalaki sa anak. It's full of heartaches. Maraming araw kayo na iiyak dahil sa inyong anak. Mayroong mga fears kung ano mangyayari in the future. Lahat yon ay consequences ng kasalanan. Pero nakita ba ninyo yung habag ng Diyos na manganganak yung babae? At kapag nanganganak yung babae, natutupad yung layunin ng Diyos. Di ba sabi niya sa tao, be fruitful and multiply and fill the earth. Sa hirap ng pagbubuntis, merong
sanggol na isinisilang. At sa hirap ng panganganak, sa hirap ng pagiging nanay, one day, isisilang yung anak ng babae. Yung anak ng Diyos mismo, ang Panginoong Jesucristo. Sabi ni Paul sa Galatians 4 and 5, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing ng mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng panganganak, hirap ng panganganak ni Maria ay sinilang ang ating tagapagligtas. So, ang ikalawang bahagi ng hatol ng Diyos sa babae ay tungkol sa hirap ng kanyang relasyon sa kanyang asawa. Sabi pa rin sa verse 16, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Sa English, your desire shall be for your husband and he shall rule over you. Merong dalawang possible interpretations dito. Yung una, yung your desire shall be for your husband. Na ibig sabihin, kahit alam ng babae, mahirap manganak. Mahirap magkaroon ng anak. Pero andun pa rin yung desire niya na magkaanak at magkaroon ng asawa. Hindi ka naman pwedeng magkaanak ng walang lalaki. Dahil sa kasalanan, kakapit ang babae sa relasyon sa isang lalaki to satisfy kung ano yung hinahanap niya. Pero yung second interpretation na most likely, na ibig sabihin itong verse 16, ay makita natin yung clue kapag titingnan natin yung chapter 4 verse 7. Kasi yung dalawang salita na ginamit dito sa chapter 3 verse 16, desire and rule. Your desire shall be for your husband and he shall rule over you, ay ginamit yung dalawang salita na yun sa Genesis 4:7. Na alam niyo yung story na si Cain ay merong pagkainggit at galit sa kanyang kapatid. Eventually, papatayin niya. Pero bago niya patayin yung kanyang kapatid, binigyan siya ng warning ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Its desire is for you. Similar sa chapter 3. Kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. You must rule over it. So kung yung ibig sabihin ng chapter 3 verse 16 ay hawig dun sa chapter 4 verse 7 dahil magkadikit lang yung context nito, ibig sabihin, dahil sa kasalanan, ang desire ng babae ay to control, to manipulate, to overpower yung lalaki. Na kontra sa disenyo ng Diyos sa mag-asawa. So as a result, merong battle of the sexes. Wala na yung harmonious relationship sa pagitan ng lalaki at babae. At yung response ng lalaki, he shall rule over you. Hindi ito yung loving rule, hindi ito yung gentle rule, but ito yung domineering, yung abusive sa authority na nangyayari ngayon. Nangyayari yung mga bagay na yun ngayon dahil sa judgment ng Diyos sa kasalanan. So, pansinin niyo na yung sasabihin ng Diyos na hatol sa babae ay iba dun sa lalaki. Na nagpapakita na mayroong pagkakaiba yung babae at lalaki. May pagkakaiba yung kasalanan ng babae at lalaki. May pagkakaiba yung roles and responsibilities na binigay ng Diyos sa babae at sa lalaki. Na sa panahon ngayon ay nabe-blur yung ganong distinctions. Kaya pagdating sa lalaki na mayroong primary responsibility, mas mahaba yung hatol ng Diyos sa ating mga lalaki. Mula verse 17 hanggang verse 19. Hindi pwedeng umapela si Adan sa Diyos na bawasan yung sentensya niya dahil mas malaki naman siguro kasalanan nito. Siya yung nauna. Pwede ba ako accessory to the crime na lang? No, sabi ng Diyos. Dahil nakinig ka sa asawa mo at kinain ng prutas na pinagbawal ko, alam mo kung ano yung sinabi ko. Tahasan mong sinuwa yung sinabi ko. At sabi dito, dahil nakinig ka sa asawa mo, masama ba, mga lalaki, masama ba na makinig sa asawa natin?
Mag-iingat kayong sumagot. It's not always wrong to listen to our wives. Meron silang wisdom na kailangan nating pakinggan. Hindi kasi tayo nakikinig. Pero, yung point dito, dahil nakinig ka, hindi ka nagsalita. Dapat magsalita ka. Dapat ikaw yung magsabi kung anong gagawin niya, pero hindi ka nagsalita. Pinakinggan mo yung boses niya. Pinakinggan mo yung boses ng tao sa halip na yung boses ng Diyos. Yun yung kasalanan ng lalaki na later on, naalala niyo yung story ni Abraham, na dahil hindi pa sila magkaanak, tapos sinabi ng boses ng kanyang asawa na si Sarah, na anakan ni Abraham, yung kanyang servant na si Hagar. At nakinig naman si Abraham sa asawa niya. Kasalanan ni Abraham, kasalanan ni Adan, kasalanan natin mga lalaki. Na tayo hindi nakinig sa boses ng Diyos. So mayroon dalawang bahagi yung judgment ng Diyos sa kanya. Yung una ay may kinalaman sa hirap sa pagtatrabaho. Sabi sa verse 17, susumpain ko ang lupa ng dahil sa iyo, habang buhay mahihirapan ka sa pagtatanim para magkaroon ka ng makakain, tutubo sa lupa, mga tinik at damo, mga ligaw na halaman ang kakainin mo, pagpapaguran mo ang iyong pagkain. Sino yung sinumpa ng Diyos kanina? Sa simula. Yung ahas. Sinumpa ba niya si Eva? Hindi. Sinumpa ba ng Diyos yung lalaki? Hindi. Ang sinumpa ng Diyos ay yung lupa dahil sa iyo. Hindi ba ninyo nakikita kung gaano kalaki yung habag ng Diyos dito na nagpapakita na yung at the very heart of God ay hindi para sumpain ang tao na nagkasala sa Kanya. Bagamat syempre, we are under God's curse dahil sa kasalanan. Pero yung mercy ni God dito ay nag-i-indicate na yung plano ng Diyos ay pagpalain yung tao sa halip na sumpain. And of course, dahil sa kasalanan, we suffer yung consequences ng pagsumpa ng Diyos. Sabi mo, sinumpa ng Diyos yung lupa na nilikha niya para tira natin dahil sa kasalanan ng tao. At ano yung sumpa ng Diyos? Ano yung consequences sa kasalanan ng lalaki? Hindi yung pagtatrabaho. Wag niyo isipin na, Lunes na naman, papasok na naman ako sa trabaho. Ito ay sumpa na dahil sa kasalanan ni Adan. No. Genesis 2. Di ba nilagay ng Diyos si Adan doon sa garden para bungkalin ang lupa, para alagaan? So may trabaho na binigay ang Diyos. Ang sumpa sa lupa na we are suffering yung consequences, hindi yung trabaho, kundi yung hirap na nararanasan natin sa trabaho, yung nakakapagod. Yung nahihirapan tayo sa boss ninyo, sa mga kasama ninyong empleyado, yung mga disappointments, yung mga frustrations, yung mga trabaho ko ng trabaho, pero parang kulang pa rin. Yung sinusweldo mo. Kanina sinabi ito sa lalaki. Hindi ibig sabihin na hindi magtatrabaho yung babae. May trabaho din yung babae kasi ezer kenegdo na makakatulong na lalaki. Pero yung primary responsibility ay sinabi sa lalaki. Sabi dito, di ba sa Garden of Eden, malaya silang makakakain ng kahit anong gusto nila. Hindi sila pagpapawisan, hindi sila mapapagod, walang frustration. Pero dahil kinain nila yung pinagbabawal ng Diyos, sabi sa verse 19, pagpapaguran mo ang iyong pagkain. Yes, we still enjoy yung kinakain natin. Nag-i-eat all you can pa nga tayo eh. Pero, hindi natin, yung mga nangyayari na as a result of that, yung pagkakasakit, yung consequences ng kasalanan, nararanasan natin yung hirap. Nahirapan kang humanap ng trabaho. Nahirapan ka magdesisyon kung mag-stay sa trabaho. Andun yung pagmamaltrato. Andun yung pangabuso. Lahat yan, consequences ng kasalanan ng tao. Pero, hindi ba natin nakikita kung gaano kalaki yung habag ng Diyos? Nakakapagtrabaho pa tayo. Mayroon pa tayong lakas para matrabaho at nakakakain pa tayo. Hindi lang 3 beses sa isang araw. And so, yung kalawang bahagi ng hatol ng Diyos sa tao ay yun ang kamatayan. Sabi sa verse 19,
pagpapaguran mo ang iyong pagkain hanggang bumalik ka sa lupa, kung saan ka nang galing, sa lupa ka galing, sa lupa ka rin babalik. For you are dust. So ang sabi, hindi lang galing ka sa lupa, you are dust. And to dust, you shall return. Kahit anong trabaho yung gawin natin, kahit anong fitness program yung pasukin ninyo, kahit gaano ka-healthy yung mga pagkain na kainin ninyo, kahit gaano karami yung pera mo sa pagpapagamot or pagkuha ng insurance, kahit gaano ka-advance yung technology, lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay malalagutan ng hininga. Lahat tayo ay ibuburol. Pagkakapihan. Paglalamayan, ililibing, at mabubulok ang katawan natin sa lupa. Babalik tayo kung saan tayo nagmula. Hindi ba very humbling to realize yung consequences ng kasalanan natin na hatol ng Diyos? And kasama yung babae sa mamamatay. Pero bakit sa lalaki? Sinabi yung judgment na yun. Dahil ang laki ng pananagutan ni Adan. Na sa kasalanan niya, pumasok yung kamatayan, hindi sa kasalanan ni Eva. Pumasok ang kamatayan kay Eva sa kasalanan niya. Pero pumasok ang kamatayan, hindi lang kay Adan, dahil sa kasalanan niya, pumasok ang kamatayan sa buong sangkatauhan. Adam was guilty of murdering the whole human race. 1 Corinthians 15:21, dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Ang pangalan niya ay Adam. At yung lupa sa Hebrew ay Adama. Adam, Adama. At kapag naririnig niya yung pangalan niya, Adam, ito ay paalala kung saan siya nanggaling. Ito ay paalala kung saan siya papunta. You will surely die, sabi ng Diyos. Ang kamatayan ay garantisado sa lahat ng tao. With just a few exceptions. Si Enoch, si Elijah, at yung mga tao na madadatnan na buhay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pero aside from that, lahat ng tao mamamatay. Nung naging tao ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, siya mismo ay namatay. Nalagutan ng hininga. Inilibing. Pero sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Hindi kamatayan yung katapusan ng buhay natin. And this is mercy from God. Dahil kay Kristo, meron tayong pag-asa na muling pagkabuhay. 1 Corinthians 15:21 and 22. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. That's the Lord Jesus Christ. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Meron tayong buhay kung tayo ay nakaugnay kay Kristo. Pero kung ikaw ay hiwalay kay Kristo, kahit anong gawin mo, kahit anong insurance yung kuhanin mo, you will not experience life eternal. Dahil kay Kristo, ang ikalawang Adan na siyang umako ng kamatayan na narapat para sa unang Adan. Hindi ba yun malaking ebidensya ng habag ng Diyos? So nakita niyo mula verse 14 hanggang verse 19, yung paggawad ng Diyos ng kanyang hatol, yes, prueba ng kanyang katarungan, pero prueba din ng kanyang kahabagan. And we will see the same thing about God. Doon sa ikalawang bahagi, yung ipinatupad na ng Diyos yung kanyang hatol. So ang Diyos kapag siya ay humatol, pinapatupad niya yung kanyang hatol. So yung form of government dito sa Garden of Eden ay hindi democracy. Hindi pwedeng magbotohan sina Adan at Eva kung sino yung ipapalit na presidente at masusunod sa kanila. The form of government is monarchy.
Di ba sa system of government natin, merong 3 equal branches ng government. Merong legislative, yung Congress, yung Senate, na siyang gumagawa ng batas. And then yung judiciary, na siyang humahatol, nag-i-interpret ng batas. And then pangatlo ay executive, na siyang nagpapatupad ng batas. Yun yung talagang trabaho nila na dapat gawin. Okay? Whether they're doing their job is another question. Pero sa form of government ng monarchy, there's one king. At ang hari dito ay walang iba kundi ang Diyos. Siya yung legislative at nagsabi ng batas na huwag ninyong kakainin yung pinagbabawal kong kainin. Siya yung judiciary at naggawad ang hatol sa kanya na dahil ginawa niyo yung kasalanan, mamamatay kayo. And siya rin yung executive branch. Ipapatupad niya kung ano yung hatol na ginawa niya. Ano yung hatol? Kamatayan. Bago i-execute ng Diyos yung judgment sa kanila, yes, maraming taon pa yung lilipas para sila ay tuluyan na mamatay. Pero makita mo sa verse 20 and verse 21, bago niya execute ang tuluyan yung judgment ng Diyos, ang Diyos ay nagbigay pa ng pag-asa sa buhay nila. Look at what happens sa verse 20. Eve, ang pinangalan, o Eva, ang pinangalan ni Adan sa asawa niya, dahil siya ang nanay ng lahat ng tao. Hindi si Eva yung nagsuggest na ito yung gusto kong pangalan. Si Adan yung nagsabi kung ano yung pangalan niya. 2 beses na niyang pinangalanan yung asawa niya. Sa Genesis 2, tinawag niya yung asawa niya na woman, babae, dahil yon ay nagpapakita kung saan siya nanggaling. So yung relationship niya sa lalaki. Dito naman ay pinangalan sa kanya yung Eva na nagpapakita kung ano yung destiny niya. Ano yung destiny niya? She will be the mother of all the living. Lahat ng tao, bilyong-bilyong tao sa kasaysayan, kay Eva nagmula. So hindi lang ito nagpapakita ng authority ni Adan na pangalanan yung kanyang asawa. Nagpapakita ito na merong pag-asa na pinangahawakan siya. Pag-asa na galing sa Diyos. You will surely die. Pero si Eva magiging mother of all the living. Na yung salitang Eva sounds like the Hebrew for life giver. And resembles the word for living. Kung may ESV Bible kayo, makita ninyo sa textual notes sa baba. Ang babae na partly responsible sa pagdadala ng kamatayan sa buong human race, ang binigyan ng Diyos ng pribilehiyo na maging life giver. Every time na merong nagbubuntis at every time na merong sanggol na ipinapanganak, yan yung pag-asa na galing sa Diyos. So hindi lang sila buhay. Napakaraming buhay yung manggagaling kay Adan at kay Eva. Hindi natin alam at this point kung repentant na si Adan at si Eva. O nagtitiwala na sila sa gagawin ng Diyos. We don't know. Pero yung highlight ng story dito, hindi si Adan at si Eva, kundi yung gawa ng Diyos, hindi yung gawa ng tao. At ano yung sumunod na ginawa ng Diyos? Sabi sa verse 21, gumawa ang Panginoong Yahweh o si Yahweh Elohim, Yahweh God, ng mga damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito at dinamitan niya sila. Hindi ba, naalala ninyo yung sermon, yung pinag-usapan natin sa Genesis 2, 1-3? Na tapos na lahat yung ginawa ng Diyos. Kaya nga may 7th day, nagpahinga na ang Diyos. Kasi tapos na yung ginawa niya na lahat sa paglikha sa lahat. Pero sa verse 21, gumawa ulit ang Diyos. Meron siyang ginawa. At kailangan niyang gumawa. Dahil sa kasalanan ng tao. Kung walang gagawin ng Diyos, at yung ginawa lang ni Adan at Eva sa early part ng Genesis 3, nakita nila nakaubad sila, gumawa sila ng mga pantakip na dahon. It's not enough to cover their nakedness. It's not enough
to cover their sinfulness. Para maligtas ang tao, ang Diyos ang kailangang gumawa. Wala tayong magagawa sa sarili natin to fix our problem. Ang Diyos ang gumawa ng damit para sa kanila. Saan gawa yung damit nila? Balat ng hayop. Walang sinabi dito kung anong ginawa ng Diyos dun sa hayop na binalatan niya. Pero most likely, merong hayop na pinatay para makagawa ang Diyos ng damit para sa kanila. Para mabuhay sila. Kasi kung wala silang damit, at sinumpa ng Diyos yung lupa, mamamatay sila sa lamig o mamamatay sila sa init. God is covering them. God is protecting them. God is sustaining their lives. Sa paanong paraan, merong pinatay in their place. Ultimately, lahat ito ay nakaturo kay Kristo na siyang papatayin in our place para matakpan yung kahubaran natin, para mabalot tayo ng katuwiran ni Kristo to protect us against the fire of the wrath of God sa kasalanan. So nakita ninyo kung gaano kalaki yung habag ng Diyos sa tao na napakalaki ng kasalanan laban sa Kanya. And verses 22 to 24. Ito yung ending ng story. Makatarungan ba yung Diyos kung magparusa? Yes, siya yung hari. Hindi mo pwedeng sabihin na mali yung kanyang judgment. Dinefine ni Goldsworthy, nabanggit ko na sa mga nakaraang sermon, ang ibig sabihin ng the kingdom of God. Ang ibig sabihin ng kingdom of God, God's people in God's place under God's rule. Nasa Garden of Eden, si Adan tsaka si Eva yun. Pero dahil ayaw nila na maging under God's rule at gusto nila sila yung maging hari sa buhay nila, they do not deserve to be in God's place. And so ano yung judgment? Ano yung parusa ng Diyos sa kanila? Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ng tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ng tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulana. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubina. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Pinalaya sila ng Diyos dahil sila ay naging katulad na ng Diyos knowing good and evil. Positively, ang tao katulad na ng Diyos kasi nilikha tayo sa larawan ng Diyos in the likeness of God. Pero negatively, dahil tinangka ng tao na maging katulad ng Diyos in a sense na tayo yung magde-decide kung ano yung tama, kung ano yung mali. Ito yung judgment ng Panginoon sa ating pagrebelde sa Kanya. Pinagbawalan ng Diyos ang tao na kumain doon sa tree of the knowledge of good and evil. Ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo kapag kumain kayo niyan. Pinili pa rin ng tao yung kamatayan sa halip na yung buhay. Hindi naman pinagbawalan Diyos. Walang sinabi na pinagbawalan Diyos na kainin yung tree of life. But they chose death. Ito yung pipiliin din ng Israel. Alam nila yung utos ng Diyos, but they chose disobedience. They chose death. At ito yung pinipili natin every time na we disobey yung malinaw na utos ng Diyos. Kapag tayo ay pumapasok sa isang relasyon na malinaw na ipinagbawal ng Diyos, we are not choosing our own happiness. We are choosing our own misery and death. Dahil every time na tayo sumusuway sa Diyos, yun ay daan na palayo sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Kaya, wala nang entrance sa Garden of Eden. May nakalagay doon na no entry. At yung no entry na yon ay yung espada na naglalagablab yung apoy. Na if you try to enter that place, you will die.
Hindi naman pinagbawal ng Diyos na kumain tayo, yung tao from the tree of life. Pero dahil sa kasalanan na ginawa nila, they forfeited yung right na makakain doon. Wala tayong karapatan. Wala tayong magagawa sa sarili natin to live forever. Maliban na lang kung may gagawin ang Diyos na paraan for us na bumalik sa Garden of Eden and live forever with God. Merong kerubim na nakabantay. Ano yung kerubim? Ito yung mga heavenly creatures na may pakpak na makikita natin later on na kapag nagpagawa ang Diyos kay Moises ng tabernacle, merong gagawing Ark of the Covenant na doon ilalagay yung 10 Commandments na yun ay sumasagisag sa paghahari ng Diyos sa Israel. At sa ibabaw ng Ark of the Covenant ay may mga figures na ang itsura ay mga kerubim na nagbabantay, na nagsasabi sa mga Israelita, no entry. Bawal pumasok. Ang sino mang magtatangkang pumasok ay siguradong mamamatay. Except yung high priest once a year during the Day of Atonement. Di ba nagpapakita ito na bad news ba yun? Na kapag mayroong pumasok doon ay mamamatay? In a sense, yes. Pero hindi ba good news na nagpagawa ang Diyos ng tabernacle na sinasabi niya, gusto kong manirahan kasama ninyo. Gusto ko kayong bumalik sa akin. And that's God's mercy. Na nagpapakita ng heart ng Diyos na gusto niya na magkaroon ng tao one day ng access sa tree of life. Throughout the story ng Bible, hindi na natin makikita yung tree of life. Isang araw, magkakaroon ng opportunity si Adan at si Eva na makita yung tree of life sa Revelation 22. Yung last chapter ng Scripture. Lalabas ulit yung tree of life. And they will enjoy that fruit. And they will live forever. Kasama lahat ng tao na nakay Kristo. Only through Christ, si Kristo yung ibinitin sa punong kahoy at pinatay. So that we will eat from the tree of life. Siya yung umako ng sumpa na nararapat sa atin para dumaloy yung pagpapala ng Diyos na hindi nararapat kahit sa isa sa atin. Si Kristo, ang anak ng Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, ay ang tao na nalagutan ng hininga sa krus so that we will live forever. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi nyo nakikita ninyo ngayon? Mula verse 14, actually mula hanggang kabuuan ng chapter 3, na kararating pa lang ng bad news, kapapasok pa lang ng bad news sa story, meron na agad good news. At least, andun na yung gospel in seed form. Hindi natin pwede sabihin na walang gospel sa Old Testament. Na you have to wait for the New Testament para marinig yung gospel. Yes, we need the New Testament para mas maging malinaw na makita natin kung ano yung ibig sabihin ng gospel. Pero dito pa lang sa Genesis 3, meron ng tinatama ang Diyos sa atin tungkol sa mga maling pananaw natin tungkol sa Kanya. Sa mga maling pananaw natin tungkol sa sarili natin. Sa mga maling pananaw tungkol sa kay Kristo. And so, let's just put together kung ano yung napag-aralan natin ngayon. And spend time reflecting mamaya sa mga susunod na araw. Ano yung binabago ng Diyos sa pagkakilala natin sa Kanya? Una, yung tamang pagtingin sa Diyos mismo. Hindi mo kailangan mamili kung sinong Diyos ang paniniwalaan o sasambahin mo. Yung Diyos ba na banal, matuwid at makatarungan? O yung Diyos na papagmahal, maawain at mahabagin? You don't have to choose because there's just one God. Na ang Diyos na makatarungan ay siya ring Diyos
na mahabagin eh. Hindi yan either or. That's both and. Hindi, minsan makatarungan ng Diyos, minsan mapagmahal ang Diyos. No. He's both loving and just at the same time. All the time. Of course, when you meditate on God's justice, talaga nakakatakot yung bagsik ng parusa ng Diyos. But He's also inviting us na lumapit sa Kanya because He is a loving, compassionate, merciful God. At binabago din ito yung pagtingin natin sa buhay. Binibigyan tayo nito ng tamang pagtingin sa buhay. Na nakita natin ngayon ang buhay natin nasa labas ng Garden of Eden. Kahit na gaano kaganda yung garden ninyo sa bahay, you still live outside the garden. Every time na na-experience natin yung mga difficulties, financial difficulties, relational brokenness, yung mga sakit sa puso, mga disappointments sa buhay, pagkawala ng mahal sa buhay, yung sakit natin na hindi nawawala. Paalala ito, lahat ito, may this remind us na we are suffering the consequences ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. And this is God's righteous judgment. Every time na lumalabas sa bibig natin kapag nahihirapan na tayo, I don't deserve this. Diba yung mga kabataan ngayon, walan lang ng internet, hindi mo lang pinayagan mag-cellphone, I don't deserve this. Napaka-miserableng buhay ito. You don't know what you're talking about. You're so entitled. And you think you deserve good things from God. Kapag lumalabas sa bibig mo, I don't deserve this, alalahanin mo na totoo nga, you don't deserve this. You deserve worse. You deserve worse than this. You deserve hell. Anything sa buhay natin short of hell is mercy. The fact na humihinga ka, may lakas ka para magtrabaho, nakakain ka 3, 5, 6 na beses sa isang araw. May mga tao nakakasama mo at nagmamahal sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin niya na I deserve this. I deserve this life. Lahat ng mabubuting bagay na na-enjoy mo ngayon ay dahil lang sa biyaya, habag, at awa ng Diyos. You deserve none of these things. 0. You deserve 0 good things from God. Kaya, ito yung nagtutulak sa atin para magkaroon ng tamang pagtingin kay Kristo. You know, you deserve hell. Pero yung makatarungang parusa, hatol ng Diyos sa kasalanan ng tao, when you look at the cross, inako ni Kristo, siya yung anak ng babae na dumurog sa ulo ng ahas sa kanyang kamatayan sa krus. And on the 3rd day, He rose again. Na nagbibigay sa atin ng pag-asa na yun ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin na nagsisisi sa ating kasalanan at sumasampalataya kay Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan and for us to live for eternity enjoying the presence of God. Yung katarungan ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, parehong makikita natin sa krus ni Kristo. At the cross, God's justice was satisfied. At the cross, yung pag-ibig ng Diyos ay ipinahayag ng malinaw sa atin. Si Kristo yung dahilan. At siya yung nag-iisang paraan kung bakit di na natin dapat katakutan yung hatol ng Diyos. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga tao nakipag-isa na kay Kristo. Romans 8:1. Kung tayo ay na kay Kristo, ano yung tatanggapin natin? Ephesians 1:3, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Mula sa parusang nararapat sa atin patungo sa pagpapalang hindi nararapat sa atin. That's why we can sing sukdulang biyaya. Yung tinanggap natin mula sa Diyos. At kapag tinitingnan natin si Kristo, makikita natin yung laki ng awa ng Diyos. Yes, the Lord is exposing kung gaano kalaki yung kasalanan natin.
Habang tinitingnan natin kung gaano kalaki, gaano kagabi yung kasalanan natin, the more the Lord magnifies the cross of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo nagsasama-sama every Sunday. Para sama-sama tayong tumingin kay Kristo. Kaya tayo sama-sama na umaawit, para sama-sama tayo na tumingin kay Kristo. Kaya sama-sama tayo na nakikinig ng salita ng Diyos ngayon para anyayahan tayo na sama-samang tumingin kay Kristo. And that's why we will partake of the Lord's Supper. Na sama-sama tayong titingin, hahawak, titikim kay Kristo. For us to taste and see that the Lord is good. The Lord is good. Let's pray.